Sige, simpleng sabi ni Tyrone at naglakad na paalis kasama si Eliza. Nang makabalik sina Eliza at Tyrone, sa loob ng silid, nalilitong tanong ni Eliza. Mr. Tyrone, anong nangyayari doon? Nagkibit balikat si Tyrone at umupo. Pwedeng hindi na akong pinakamakapangyarihang tao sa North Hill, pero meron pa rin akong mga koneksyon. Simpleng sabi ni Tyrone. Hayaan mo akong bisitahin ng mga bata, sabi ni Eliza at sumilya si Tyrone na pwede siyang umalis. Naglakad si Eliza papunta sa kwarto ng babae pagkatapos ay sinabihan si Athena na sabihan ang mga lalaki na lumapit sa isang iglap. Ang 6 na bata ay nakakalat sa buong silid. Nagsimulang makipaglaro sa kanila si Eliza at tumagal ito ng ilang oras. Naroon ang hindi maipaliwanag na kagalakan na lagi niyang nararanasan sa tuwing kasama niya ang mga anak niya. Samantala, nagmaneho si Eliza patungo sa North Hill. Kakaunti ang mga lumang maliliit na bahay sa lugar na ito. Nagpark si Eliza sa harap ng bahay na nasa loob ng address ni pinadala nito sa kanya. Bumaba siya sa kanyang sasakyan at naglakad papasok ng bahay. Ang pinto ng bahay ay gawa sa kahoy na nagpahina dito. Isang sipa sa pinto ay bubukas ito. Kumatok pa rin siya at bumukas ang pinto pagkaraan ng ilang segundo. Hi, please come in, Miss Carmen. Bati nito sa kanya at saka niya santong maupo sa isang sofa. 2 lang ang couch. Sa kwarto at may maliit na lamesa sa pagitan nila. Wala nang iba bukod doon, walang television, walang bumbilya, wala. Hindi niya alam kung matatakot siya pero naisip niya na hindi siya sasaktan ng kapatid niya. Iniwan siya ni Ismael at bumalik na may dala-2 tasa ng tsaa. Inabot nitong isa sa kanya. Salamat, humigop ng konti si Eliza sa kanila pag ito sa maliit na mesa sa harapan niya. Umupo si Ismael sa pangalawang couch at uminom mula sa tasa ng tsaa kasama niya pagkatapos ay nilagay niya ang tasa sa mesa at bumalik sa upuan. So, Miss Carmen, sabi mo may personal kang pag-uusapan sa akin. Hindi karaniwang kalmado si Ismael. Ito ay dahil naniniwala siya na si Eliza ang tanging tao na malamang na may impormasyon tungkol sa kapatid niya na babae. May tanong muna ako, dahil anak ka ng mayor, bakit hindi ka nakilala ni mayor? Hindi ka yata makikilala ng madrasta mo kapag nakita ka nila? Tanong ni Eliza. Nabalitaan niya kung paano ang mayor at ang kanyang pamilya ang unang nakipagkita kay Tale sa kanyang mansyon. At nang makita si Ismael ang pinakamalapit kay Tale, naniwala siyang makikita nila. Gayunpaman, hindi pinahintulutan ni Ismael ang pamilya ng mayor na makakuha ng isang kontrata at kahit nagalit si Marcela na itinuturing na anak ng mayor, para magtrabaho sa underground. Natigil ang boses niya tapos bumuntong hininga siya at sinabing, dahil sa uri ng trabaho ko, kailangan ko isakripisyo ang aking sarili, pati na ang aking muka, sabi niya. So hindi itong totoong mukha mo ha? Tanong ni Eliza. It is. Gumawa lang ako ng ilang pagbabago sa aking ilong, bibig at panga sa pamamagitan ng surgery. I think hindi nila ako nakilala kasi matagal na. Mahigit 20 years ago na yan, sabi ni Ismael. More so, hindi nila inaasahan na ako magiging sekretarya ng pinakamakapangyarihang tao sa North Hill. Pero actually, kung nag-observe sila ng mabuti, mapapansin nila na ako yon, sabi ni Ismael at nilabas ang kanyang phone. Binuksan niya ang isang folder at inabot niya ang phone niya kay Eliza. Natanggap to ni Eliza at nakita niyang mga larawan niya noong bata pa siya. Kinumpara niya ang mukha niya noong bata pa siya sa mukha niya ngayon at halos pareho lang ito. Mas mahaba na lang ang panga niya ngayon at mas mahaba na rin ang ilong niya, pero para siyang adult version ng pagkabata niya. Slight changes lang. Binalik ni Eliza sa kanya ang phone niya at tumango siya pagkatanggap nito. Gusto ko rin itanong kung alam mo kung bakit tinawag na ako ng babae ni Tale. I'm asking this because I know you are close to him, Eliza requested. Oo, sekretary ako ni Tale pero hindi ibig sabihin na alam ko ng lahat tungkol sa kanya. Hindi ko talaga alam ang sagot sa tanong na ito. Sorry, tugon ni Ismael. Sincerely, hindi niya alam. Nang marinig din niya ang balitang dineklara ni Tale na babae niya si Eliza para hindi niya makuha ang utak niya na intindihin ito. Eliza hummed and asked, ikaw ang sekretarya ni Tale at nakatira ka sa mahirap na lugar na ito. Parang hindi ko maintindihan. Hindi yan ang bahay ko pero ligtas makipagkita dito. Talagang hindi mo maintindihan at hindi ko talaga masasabi sa iyo tungkol sa sarili ko. Aniya. Hulaan ni Eliza na napakaraming bagay na itinatago si Ismael, kaya't kailangan niyang dalhin siya sa kaawa-awang bahay na ito na nasa hangganan ng lungsod bago niya ito makausap.
Gusto niya talagang malaman ang lahat tungkol sa kanya. Anong nangyari pagkatapos niyang tumakas sa mansyon ng mga Buena Vista? Saan siya tumakbo? Anong ginagawa niya noon? Pero hindi niya masasagot ng lahat ng tanong na ito maliban kung alam niyang kapatid niya ito. Nawala sa pag-iisip si Eliza na hindi niya alam na minsan na pala siyang tinawag ni Ismael. Sa pangalawang pagkakataong tinatawag siya nito ay bumangon ito at tinuon ng tingin sa kanya. Ayos ka lang ba? Tanong ni Ismael, may gusto akong sabihin sa'yo pero hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan kita, sabi ni Eliza na mataliman tingin sa mukha niya. Mapagkakatiwalaan mo ko, sabihin mo lang. Curious na tanong ni Ismael. Naisip niya na baka tungkol ito sa kapatid niya. Ako si Eliza Ismael. Mumuntong hininga si Eliza at binaba ang ulo. Umupo ng tuwid si Ismael at sinabi ni Jeremy na patay na si Eliza. Jeremy? Oo, matalik kong kaibigan. Siya ang sinabihan kong hanapin si Eliza kung nasaan. Pumunta pa nga ako sa libingan ni Eliza, 3 araw nang nakakaraan para umiyak at parangalan siya ng mga bulaklak. Are you aware that Eliza is Tyrone's mistress? Tanong ni Eliza. Hindi, pagsisinungaling ni Ismael. Hindi niya talaga alam noon dahil lagi siyang nagbibingi-bingihan sa kung anumang nangyayari dito. Mas nakatutok siya sa underground business. Pero sinabi sa kanya ni Jeremy ang tungkol sa kapatid niya na babae at isa sa mga bagay na sinabi niya ay si Eliza ang mistress ni Tyrone at ang balita ay si Esmeralda, ang asawa ni Tyrone sa sandaling ito ang pumatay sa kanya. Simula nang ibigay sa kanya ni Jeremy ang balitang iyon, inutusan na niya si Jeremy na hanapin si Esmeralda para makapaghiganti siya sa ginawa nito sa kapatid niya. Wala siyang masyadong alam tungkol kay Tyrone, naisip ni Eliza. Anak ako ng mayor, kapatid mo at mistress ni Tyrone. Nagpapanggap lang ako sa mundong patay na ako. Sinuri ni Eliza kung paano niya inalis ang masamang balak ni Esmeralda. Napatayin siya at kung paano niya pinaniwalaan si Tyrone at ang kanyang pamilya. Napatay na siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng bangkay na may mukha niya. Really? Napatayo si Ismael sa gulat. Mangyayaring panatilihing sekretong aking tunay na pagkakakilanlan. Kapag nalaman ng mundo na hindi ako patay, sisisihin nila ako sa pag-iisang masamang babae. Hindi niya masabi kay Ismael ang kanyang pangunahing dahilan para itago ang kanyang pagkakakilanlan. Naghihintay at nagpapatunay na nahulog ang loob ni Tyrone sa kanya. Pinuntahan siya ni Ismael at dahan-dahan siyang hinila pataas gamit ang mga braso niya. Eliza, he mumbled affectionately, with tears flow down his face. So you are not dead? Niyakap niya ito ng mahigpit at nagpatuloy sa pag-iyak. Tumulo na rin ang mga luha sa pisngi ni Eliza at nagsimula siyang umiyak. Akala niya, wala na siyang pamilya, wala siyang idea na may kapatid siya kung saan. Tumunog ang telepono ni Ismael at kumalas siya sa pagkakayakap. At nang makitang may kaugnayan ang mensahe sa isa sa mga gawaing ginagawa niya sa underground world, sabi niya, kailangan ko nang umalis. Ismael, marami akong dapat malaman tungkol sa'yo, sabi ni Eliza na ayaw niyang umalis. Sasabihin ko sa'yo ang lahat tungkol sa aking sarili. Marami din akong gustong malaman tungkol sa'yo at magsaya kasama ka. Ngunit kailangan kong asikasuhin ang urgent na gawaing ito. Sabi ni Ismael na nakahawak pa rin sa kamay niya. You have my number. Pwede mo kong tawagan, okay? Tanong ni Ismael sabay halik sa ulo at mabilis na naglakad patungo sa labasan. Ismael, tawag ni Eliza na ayaw niya umalis. Kakasama lang nila ulit pero aalis na siya. Little sister, promise, makikipagkita ulit ako sa'yo. Saka lumabas si Ismael. Pumasok siya sa loob ng kanyang sasakyan at mabilis na pinaandar ang ignition ng sasakyan. Habang pinindot niya ang accelerator, napansin niya na may kakaiba kaya napatingin siya sa harap na salamin at nakita niya si Tale na nakaupo ng marangal sa backseat. Boss, sigaw niya. Halos lumundag ang puso niya sa lalamunan. Agad naman nagpark si Ismael at tumawag ulit. Boss, pangalawang beses na kitang makitang kasama ng babae ko. Mas kahinahinala na dinala mo siya sa pribadong lugar na ito. Ani Tyrone. Kapatid ko siya, sagot ni Ismael at nagulat si Tyrone. I lost her many years ago nang tumakas ako sa bahay. Pero masaya akong nakita ko na siya ngayon. Ano sa tingin mong dapat kong malaman tungkol sa kapatid mong ito? Tanong ni Tyrone. Iniisip na may mga bagay na pwedeng tinatago sa kanya si Eliza. Pero tsak na sasabihin sa kapatid niya. Hindi pa kami masyadong nag-uusap. Nakumpirma kong kapatid ko siya ngayon at plano namin magkita muli sa hinaharap, sabi ni Ismael. Drive, sabi ni Tyrone at nagsimulang magmaneho si Ismael. Ano ang tunay niyang pangalan?
Biglang tanong ni Tyrone habang nagmamaneho sila. Hindi ako naniniwalang Carmen ang totoong pangalan niya. Kung totoong kapatid mo siya, dapat alam mo ang tunay niyang pangalan. Si Benji ay nagsaliksik ng kanyang pangalan sa database ng lahat ng mga pangalan ng bawat mamamayan ng North Hill. Ngunit ang kanyang pangalan ay hindi makita. Ang kanyang mga magulang ay hindi rin malaman. Sabi ni Tyrone, alam ni Ismael na gusto ni Alyssa na ilihim niya sa lahat ang kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, natutunan niyang palaging sabihin ang katotohanan at ang katotohanan lamang kay Tyrone. Sa katunayan, hindi siya nagsinungaling sa kanya. Ang pagsisinungaling ay laging nagdudulot ng kawalan ng tiwala. Ang katapatan ay isa sa pinakadakilang bertud na pwedeng magkaroon ng sino man sa mundo sa ilalim ng lupa. Boss, Carmen talaga ang pangalan niya. Ang komplikado talaga ng buhay namin. Pero dahil hindi na kami masyadong nagkakausap, wala pa akong masyadong alam sa kanya sa ngayon. Pero isa lang ang sigurado ko, kapatid ko siya. Sagot ni Ismael. Naalala mo ba ang parusa para sa mga nagsisinungaling? Kapag nalaman ko na nagsinungaling ka sa akin, papatayin kita. Sabi ni Tyrone. Palihim na napabuntong hininga si Ismael. Samantalang lihim na sinubaybayan ng isa sa mga tauhan ni Michael si Alyssa. Narinig niya ang pag-uusap na pinag-usapan ni na Alyssa at Ismael at sinabi niya ang lahat kay Michael. Sumunod si Michael kay Ismael at nang malapit nang makarating ang sasakyan ni Ismael sa bahay, ay may isang kotseng bumangga sa likod ng sasakyan ni Ismael, dahilan para mapindot siya sa brake. Sa sobrang galit ni Ismael ay padabog siyang lumabas ng kanyang sasakyan nang hindi alam kung sinong nasa sasakyan na nakabangga sa kanyang sasakyan. Sinuntok niya ang side mirror at ang mga bintana ng driver's seat dahilan para bumagsak ang salamin. Si Michael na nasa loob ng sasakyan na nakabangga sa sasakyan ni Ismael ay natigilan. Sa sobrang init ng ulo niya, sabay baba niya, hinawakan ni Ismael ng mahigpit ang tela niya. Basta, bakit mo binangga ang kotse ko? Kailangan mo magbayad. Ang pangalan ko ay... Isang malakas na sampal ang binato niya sa mukha niya bago niya makumpleto ang kanyang pahayag. Hindi ko pinapahalagahan kung sinong mga ninuno mong ama. Dapat ka magbayad ng 20,000 dolyar para sa pinsalang ito o papatayin kita at ililibing ka doon. Hinawakan ni Michael ang pisngi niya na nag-aapoy sa sakit. Paano magiging ganito kataas ang ugali ng isang tao? Isip niya at bumuntong hininga. Siguro, dapat kong bigyan ng aking mga tauhan ng utos na patayin ang iyong kapatid, sabi ni Michael. Kinusot-kusot ni Ismael ang mukha niya na parang sinusubukang bigyan ng kahulugan. Ang sinabi niya, nakita ni Michael na nakuha niyang atensyon niya at saka sumandal sa kotse niya na may ngiti sa labi. Anong kapatid ang sinasabi mo? Naniniwala si Ismael na imposibleng malaman ng sino man ang tungkol sa katotohanan na meron siyang kapatid na babae dahil kahit na kinumpirma niya lamang ito ilang minutong nakalipas. At sinabi niya lamang ito kay Tyrone, and he believed that Alyssa will not announce to anyone. Halos 1 oras na lang sila umalis. Alyssa Buenavista. Ngumisi si Michael, laking gulat ni Ismael. Hindi lang alam ng lalaki ito kung sinong kapatid niya. Alam pa niyang hindi patay si Alyssa at alam niya ang tunay na pangalan at apelyido ni Alyssa. Sino ba itong lalaking ito? Pagtataka ni Ismael, you must be wondering how I know. Anyways, my name is Michael Aliman, mula sa pamilya ni Aliman. Tama, sagot ni Michael. Huwag na nating sayangin ang oras nating dalawa. May deal ako sa'yo. You fulfill your own part and I'll fulfill mine. Ngiti niya. Anong deal? Tanong ni Ismael na matatag na nakatayo. Bagamat kakaiba ang itsura ni Michael, hindi siya natakot sa kanya. Ang tanging taong kinatatakutan niya sa North Hill ay si Tyrone. Ang sinumang tunay na nakakilala kung sino si Tyrone ay malalaman na siya'y karapat-dapat nakatakutan. Tinuring pa ni Ismael na swerte si Alyssa sa pagiging close niya o pwedeng hindi ibunyag ni Tyrone ang kanyang identity. Gusto kong pakasalan na kapatid mo. In fact, I have asked for her hand in marriage and although she is obligated to accept my request, she's delaying for whatever reason na siya lang ang nakakaalam. Gayunpaman napakahalagang makasal ako sa kanya sa lalong madaling panahon, sabi ni Michael. Mabilis na idinagdag ni Michael, kung pwede mong hikayatin siyang tanggapin ng aking alok, bibigyan kita ng isang blankong tseke para isulat ang anumang halaga na gusto mo. Kung ang pinakagusto mo sa buhay ay hindi pera, sabihin mo't ibibigay ko sa'yo.
Mas marami akong pera kaysa sayo. Wala kang idea kung sino ako, sabi ni Ismael. Ang aking kapatid na babae ay may ganap na pagpipilian upang pakasalan kung sinong gusto niya. Mas alam niya sa paraan ng pagharap mo sa akin. Sa tingin ko hindi ka mabuting tao at kung mapapangasawa ka ng kapatid ko, alam ko sasaktan mo lang siya. Sa huling pagkakataon, hilingin mo kung anong gusto mo at pagbibigyan ko. Sabi ni Michael, napangiti si Ismael. Tinatakot mo pa ako, parang gusto na kitang patayin dito ngayon din. Gustong ilabas ni Ismael ang kanyang baril pero hindi niya magawang ituro ang baril kay Michael na pwedeng kapatid ni Tyrone. Ayaw niyang masaktan si Tyrone sa pagiging bastos niya sa kapatid. Kailangan niyang malaman kung in good terms ba si Tyrone kay Michael o kung hindi siya in good terms kay Michael. Para alam niya kung paano siya haharapin. Nagdududa talaga siya kung makikipagkasundo si Tyrone sa kanya dahil si Alyssa ang babae ni Tyrone pero gusto siyang pakasalan ni Michael. Anyways, kinukumpirma niya ang sarili niya. Huwag mo kong sisisihin kung maging malubha ang gagawin ko, sabi ni Michael at winagayway ang kamay. Agad na tumusok ang bala sa likod ni Ismael dahilan para matumba siya. Gusto niyang umungol sa sakit pero mabilis na tinakpan ni Michael ang bibig niya, tinusok to sa boots. Nilagay na ni Michael ang kanyang mga tauhan sa buong lugar na may dalang baril. Sinabi niya sa kanila na pwede nilang barilin si Ismael sa kaway ng kanyang kamay. Inalis niya ang phone ni Ismael sa bulsa at tinext si Alyssa. May kumikidnap sa akin. Pumunta ka kay Michael Aliman. Secret friend ko siya. Hahanapin niya ako at wag mo sasabihin na kahit kaninong kinidnap ako para hindi ako patayin ng mga kidnappers bago mo ko mahanap. Tinanggal ni Michael ang boot at pinatay ang telepono ni Ismael pagkatapos binagsak to sa sahig at tinapakan to ng kanyang sapatos hanggang sa hindi na makilala ang telepono. Alyssa, hindi ako nagbibiro nung sinabi kong pumunta ako sa North Hill para maging akin ka. Sabi ni Michael, pumasok sa loob ng kanyang sasakyan at umalis sa pinangyarihan. Nagising si Alyssa mula sa isang gabing pagtulog bandang 7 p.m. Umupo siya ng tuwid at inayos ang mga mata niya sa liwanag mula sa bumbilya sa kwarto. Kaswal niyang kinuha ang phone niya at may nakitang message galing sa kapatid. Agad siyang napangiti sa pag-akalang si Ismael na nagpadala sa kanya ng detalye kung anong oras at saan sila magkikita. Siya ay excited para malaman kung kailan niya makikilala si Ismael, ang tanging tao na pwede niyang ituring bilang isang pamilya ngayon. Pero agad na nawala ang ngiti sa labi niya nang makitang kinidnap si Ismael. Hindi ba siya mukhang isang misteryoso at makapangyarihang tao? Paano siya madaling makidnap? Nagulat si Alyssa. Nang malamang kaibigan ni Ismael si Michael, agad nang tumawag sa kanya. Habang naghihintay na sunduin si Michael, bumilis ang tibok ng puso niya at umaasa siyang walang mangyayaring masama sa kapatid. Nakilala niya lang kapatid niya pagkatapos ng maraming taon at nangyayari to. Hindi siya mapakali. Nang sinagot ni Michael ang tawag, bumungad sa kanyang mahinahon niyang boses. Ito ba si Alyssa na tumatawag sa akin? Hay nako, maswerte ako ngayon natanggap kong tawag mo. Kamusta ka? Alyssa? Mr. Michael, please, kailangan nating mag-usap, sabi ni Alyssa. Alyssa, ayos ka lang ba? You sound so distressed. Umakto si Michael na parang nag-aalala. I'm not fine at all. Saan tayo magkikita? Wait lang, ako na mismo susundo sa'yo, pero promise to be fine until I come. Tanong ni Michael. Bilisan mo lang please. Pakiusap ni Alyssa at tumayo mula sa kama. I'll be there in a minute. Ani at binaba ang tawag. Mabilis na naligo si Alyssa at nagpalit ng desenteng damit. Pagkatapos lumabas na naghihintay sa pagdating ng sasakyan ni Michael. Sa hindi may paliwanag na dahilan, ayaw niya ihakbang ni Michael ang paa niya sa loob ng kwarto niya kaya naman kailangan niya maghintay sa labas para sa kanya. Mabilis na pumasok ang isang sport car at kaagad na tumakbo si Alyssa patungo sa sasakyan. Bumukas ang pinto ng driver's seat at si Tyrone pala ang tao. Hey Alyssa, ngumiti si Tyrone. See, may maganda ako regalo para sa'yo ngayon. Hulaan mo ko ano yun. Hindi napansin ni Tyrone ang pagkabalisa sa mukha niya. Samantala isang Land Rover. Ang dumating at bumukas ang pinto ng driver's seat saka lumabas si Michael. Nagpalitan ng masamang tingin sina Michael at Tyrone. May woman. Dali, sinadya ni Michael at mabilis na tumakbo si Alyssa sa kanya. Hindi na pinansin si Tyrone. Mabilis siyang pumasok sa kotse ni Michael. Gumisi na masama si Michael kay Tyrone. Pumasok sa loob ng kanyang sasakyan at nagsimulang magmaneho. Naisip ni Tyrone na panaginip lang ito. Kinurot niya ang sarili at lumingalinga sa paligid para masigurado kung totoo ngang nangyayari ito. Hindi siya pinansin ni Alyssa na parang walang kwenta tumakbo papunta kay Michael at mabilis pa siyang pumasok sa loob ng sasakyan niya ha. Napaisip si Tyrone. Napatras si Tyrone at lubos na nalito. Si Alyssa, iniwan siya para kay Michael. Huling naalala niya, wala man lang nararamdaman si Alyssa kay Michael. Ano ang biglang nangyari?
Galit na galit siya kay Michael pero nasaktan siya ng husto dahil sa pakikitungo ni Eliza sa kanya. Hindi ba nagsiselos si Eliza kapag ibang babae ang pinag-uusapan niya? Oh, ayaw niya may kabit siya sa ibang babae pero lalaki ang kabit niya. Ang masama pa ang kabit niya yung kapatid niya. Galit na galit siya. Pareho ba talaga lahat ng babae? Nagpapanggap na mahal ka at niloloko sa likod mo. At ito ang kanyang yumaong asawa. Paulit-ulit na hinampas ni Tyrone ang katawan ng kanyang sasakyan. Hanggang sa yumuko ito ng bahagya. Sa sobrang sakit na hindi na niya alam ang gagawin. Hindi man lang siya pinilit ni Michael. Iniwan talaga siya ni Eliza at naglakad papunta sa sakyan niya. Ha ha ha! Tumawa si Tyrone na parang nababaliw. Bigla na lang ba siyang na-in-love kay Michael sa loob ng 2 araw? Shit! Minumura niya si Eliza at sinuntok ulit ang sasakyan niya. Sumandal siya sa kotse niya at nangako sa sariling maghihintay hanggang sa dumating si Eliza. Hindi naman siguro sisiping si Eliza kasama si Michael, hindi ba? Teka, ito ay kahit 10 minuto pagkatapos ng 7 p.m. Huli na, paano siya makakapunta sa lugar ng isang lalaki ngayong gabi? Tumawag si Tyrone kay Benji at nang sumagot siya, nagutos siya. Umalis sina Miss Carmen at Michael sa apartment ni Miss Carmen ilang minuto nakalipas. Kailangan kong malaman mong kanilang destinasyon at i-report mo kaagad sa akin. Ano kayang mangyayari ngayong nagawang manipulahin ni Michael si Eliza? Anong mangyayari sa kapatid niyang si Ismael? Malaman kaya ni Tyrone ang nangyari kay Ismael? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.